Isaiah 9 verse 6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And of the increase of his government in peace, there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice, from henceforth even forevermore. The seal of the Lord of hosts will perform this. Ginoo, pangamuyo kami, ikaw magdugang sa pagpagamayo, sa pagbasa namon sa mga pulong. Tagaan mo kami sa pangunahuna nga maka-focus sa imong pulong Ginoo, agud madugangan ang blessing nga nabato namon pagi sa mga musical presentation karon kang mensahe sini. Kabayang pulong naman nimo amo magahatag zamon sang makahulugan nga pagselebrar sa mga pagkatao sining kalibutan. Kabay kami Ginoo, bisan pa ang mga kabataan, mga young people, mga young adults, senior citizen, kami tanan Ginoo, nga nagkari sa pagsimba sa imo. Magabaton sining mga kamaturan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Salamat gid, magaling ko ng tanan. Muna siyang aton nga theme sining Christmas cantata, A Son is Given. Ang pamangko diri ano ni siya nga klase sang anak. What child is this nga ginhatag sang Dios? Madamo siguro sa inyo gunahuna ginhatag siya as a son is given, nga ginhatag siya subong nga anak sang natawo sa kay Mary. You're wrong. Si Jesus is called the Son of God. Amo siyang natawag sa Biblia, the only begotten Son. Sa John 3:16, nagsiling, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. God gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Meaning, si Jesus was already called the Son of God, sa wala pa sa matao, sa pasungan. Natawag na siyang a son, that's why a son is given. Ma-surprise ka mo sa ato nga Bible dira, sa King James Bible, and only the King James Bible, natawag sa kay Jesus, a son. Ang iba ng mga version, the Son. Ang Bible nagatawag man, a Savior, and nagatawag agad nga, a Savior. See, Atuyo is born this day, a Savior. He is not called the Savior, but a Savior. Indefinite article, a Son, a Savior. Amuan si Mary, nga ilo ni Jesus Christ, ang natao sining kalibutan, natawag siya nga a virgin. She is not called the virgin, but a virgin. Nag-emphasize ang pulong San Diyos, kung sa aton pa, si Jesus is the only Son, a Son is given, kaya man dito sa kalangitan, ang Diyos nga may, nga nagalunta dito, ang everlasting Father, dito na sa langit nga daan, ang man si Jesus, dito naman nga daan sa langit. You see, saan mo siya gintawag nga son? Sa natawag sa pasungan? No, sir. Anak na sa sang Diyos, dito pa siya sa langit. Wala sa natawag di agod nga maging anak sang Diyos. He was already in the beginning the Son of God, na nag-coexist, co-eternal, and co-equal with the Father. Nga aman. Kay tungod, tawag mo siyang anak, kung wala siyang amay. Tawag mo bala ang amay, kung wala siyang anak. Sidungan sila nga nangin amay, nangin anak. Hindi mo matungkad ina. For example, ako, nangin husband ako sa 1991, June 1, 1991. Husband ako sa akong nga wife. But I did not become a father until my wife bore our son, si Jim David, sa February 18, 1992. That was only when I became a father. Sidungan ang pag-amay ko, kag pag-anak niya. But you see, amo ni ang kalugan sang natawag naton nga Trinity.
ang pagkaisa sang Dios nga may sang balang espiritu kag ni Hesus. Wala sa isa sila mag-una. Dungan sila nga nag-exist, dungan sila ka eternal, and they are co-equal with everything the Father has. Now, sino naghatag sa amay o sa anak? Amo si Hesus. Nga ginatawag siyang anak because he is not son of Mary, because he is the son of God. You see, ang mga angels sa langit, natawag mo sila sons of God. Nahambas balang suratan sa pagtugas ang Diyos sinigduta ang langit, the sons of God rejoices. Nagkalipay ang mga manugtunda sa pagtugas ang Diyos sinigalibutan. Ang mga manugtunda nga ini, gintugas sila sa Diyos, nagitawag sila mga anak sa Diyos. Si Adan, ang una-una nga tao, ang gitawag Son of God. So wala pa mahulog ng sala. Sa sinigalibutan, pagay sa iya, ang tawag siya nga Son of God. Kita, nga mga nagtugag ni Jesus, inatawag mo kita, sons of God. Ang nasyon sang Israel, by virtue nga sila ginpanganak sang Diyos dito halin sa Egypt, pag Israel Moses, ginatawag sila firstborn son of God. So madamo ang makanakan sang Diyos. But listen, here is God the Son, the Lord Jesus Christ, a Son is given. Wala sang isa sa mga manugtunda nag-volunteer nga matao sining kalibutan. Agoy sa pagtubo sa imong kag sa akon. Wala sang isa sa mga Old Testament saints, si Moses, si Noah, si Abraham, or any of the Old Testament saints nag-volunteer o kumasarangan mahimo sang Dios nga mangin son to be given. Ikaw hindi kaluwas sa magalingon. Ako hindi kaluwas sa magalingon. I cannot give myself to save my son or my daughters, only a son of God. That's why a son is given. Sa madamo sa mga kanakan sang Diyos silang kalibutan kag sa langit, the only begotten Son of God ang natao silang kalibutan. Before he became the Son of Mary, he was already the Son of God. Nga ang tinatawag nga a virgin nga si Mary because she is not the virgin. Ang Bible nga mga corrupt, the virgin. Si Lucifer, ginatawag the virgin. Hindi pwede nga the virgin because si Mary is not the only virgin. Can you imagine? Kung si Mary is the only virgin, sa tanan nga tao sa kalibutan, siya lang virgin? No, a virgin. Isa siya sa madamo nga mga ulayng babae, ginpili sang Diyos. Wala sa ginilivate to be above all others, to be above all women, but rather a virgin to be among women. Ginpili sang Diyos ng mga tao, si Hesus sining kalibutan. Now, ginimo sang Diyos, ginhatag niya ang anak sining kalibutan. Ginpahayag niya ang gugma sa imong kagsapon. Nga sa makasala pa kita, si Kristo namatay tungod sa aton. Muna ako magkanta ka sang Christmas, gahamba na sang sacrifice ni Jesus Christ. Ga-celebrate ka sang Christmas, pero ang musilingon sina is Christ Mass. Sa simbahan Katoliko, ang Mass, musilingon, sacrifice. Misa. Din sakripisyo. Si Kristo. Din sa sakripisyo. Din sa sacrifice. Sa cross ng Kalbaryo. Wala sa sacrifice sa pasungan, sa cross ng Kalbaryo. That's why ang Christmas, gahambal sa paghalad niya sa cross ng Kalbaryo. Hindi kayang pagkatao niya. Natao lamang siya to die on the cross. He was born to die. He was given to give up His life para sa aton ng mga makasala. But you see, sa ginhatag sang Diyos nga may si Hesus, He is the embodiment of God's grace. Siya among tiglawas sang bugos kakapahayagan sang Diyos sang bugay niya sining kalibutan. Sarang man niya mapahayag sang unang panahon, pagi sa kay Noah. And Noah found grace in the eyes of the Lord. Praise God, naluwas si Noah, kung upod sang panimalay niya. Sa tunga, sang maybe 1 milyon ng mga tao, nga nagkalalumos sining kalibutan, 8 lang naluwas. Because Noah found grace in the eyes of God.
But you see, ang bugay sang Dios wala ya gintago sa langit. Ginhatag niya paagis persona ni Jesus. A son is given, and that son who was born, in a manger more than 2,000 years ago is the embodiment of all of God's grace. Saya na ang tanan nga bugay sang Dios. The Bible says, even Jesus Christ said, "For the law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ." In 1 Corinthians, or rather in 2 Corinthians chapter 8, verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though in heaven he was so rich, yet he became poor, that through his poverty we all might become rich." Mangin manggaranon ka. Manggaranon ka sang bugay sang Dios, manggaranon sang patawaran sang Dios, manggaranon ka sang tanan nga iya sang Dios. You become heirs, enjoying heirs with the Lord Jesus Christ. Kaysa iya ginhatag sang Dios, sa iya nagrepresentar sa sang kabugusan, kapayagan sang Dios sang bugay niya. Wala na sang bugay pa nga mapaton ka apart from the Lord Jesus Christ. Wala ka na sa may makita pa nga grasya sang Dios sa bisan libuton mong kalibutan, sudlan mong tanan nga reliyon, only through the Lord Jesus Christ. Kagang tao maluwas lamang siya sa bugay sang Dios. That's why si Apostol Pablo nagsiling, "The grace of God hath appeared to all men." Nagpahayag, nanaog, kag napakita sa tanan nga mga katawhan, ang tanan nga magbaton sa iya, magaangkon sang kaluwasan. You see, twice again mentioned there, sa verse number 6, "Unto us a child is given." And then again, "Unto us a child is born, unto us a son is given." Unto us, unto us. Hindi para sa mga gintugan niya sa kalangitan. Hindi para sa mga angheles sa kalangitan. Wala na sang gagayunan pa. Wala na sang time in eternity nga maluwas ang mga angels nga nagpakasala upod sa kay Lucifer nga nagrebelde sa Dios. Only unto us kita lamang intinyagan sang Dios ang mong kaluwasan. Mangin kailo ka sining adlaw nga ginpadala sang Dios, ginhatag sang Dios ang bugay niya through the person of the Lord Jesus Christ. Ikaw yung patay kang impyerno. Gapanghatag ang Dios ang kaluwasan. Gapanghatag ang Dios ang grasya. Ngaway ka mo yung nagbato niya. Masiling ko ay kukbati. Bangubungol ka, ay kagbati. Nabatian mo na, pero wala mo ginbuksan, ang matibusong paunaw na, to receive, to accept that grace of God. Nga mo lamang ang palagyan ng kaluwasan. Jesus Christ is the embodiment of God's grace sa nagkarisi ng kalibutan kag nagpakatao sa tunga sa mga magkasala. Number 2, Jesus Christ is the embodiment of God's glory. See? Sa iya na. Siya na ang tiglawas, ang bugos nga himaya sang Dios. Glory to God, hambal sa mga manugtunda, in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. Ang bugos nga himaya sang Dios na nahaw sining kalibutan. Upod sa pagkatao ni Jesus dito sa pasungan. But listen, mismo siya, dala niya ang bugos nga himaya sang Dios. Why sa payan sa sining kalibutan nga ignore siya. Ginpasipalahan siya. Ginsikway siya sa mismong mga katawhan, gatuyo niya kaduan. His own people receive him not. But once again, when he died, he was buried, rose again the third day. Now, he is in the third heaven, sa bugos nga himaya sang Dios. Nanaog ang himaya sang Dios duta. Sa unang panahon sa nasyon sang Israel, ang ilang tent, ilang tabernacle, nga na-divider sa tatlo ka kompartamento, ang court of the Gentiles, ang Holy of Holies, kag ang natawag naton nga holy place. Ang holy place amo nga, ang holiest of all dira nagapanaog ang himaya sang Dios. Naga-descend, nagapanaog ang glory sang Dios. Natawag nga Shekinah glory sang Dios nga mabaluan sa mga tawang sang Dios ang Israel
nga dira ang himaya sang Dios. Kung sa aton pang tanan nga himuon sang tao dira, makahimaya sang Dios kay presensya niya rada. Kung maghalad sila sa mga dugo sang sapat dito sa court of the Gentile, dito sa brazen altar, dalon diri kay halad accepted sang Dios. Kay himaya niya ra. Hindi mabaton sang Dios kung wala dang himaya niya. Kung wala ang presensya niya nga panganod nga haligay o kung nga haligay nga kalayo kung gabi, hindi mabaton. Bisa ano pa nila kanami nga halad, hindi mabaton. Sa maman nga bagay, siling na balang kasulatan, for all have sinned and come short of the glory of God. That's why ako, ikaw, tanan kita, hindi mabaton sa tubangan sa Diyos, come short of the glory of God. Hindi kita makatilaw, hindi kita magpalapit sa himaya sang Diyos. Ang Diyos, hindi kita maghimaya sa aton. God will never be pleased among us. Only through the Lord Jesus Christ, because He is the embodiment of God's glory. Kung malayo ka sa iya, kung waay ka sa iya, you cannot please God. You cannot. Yung tawag siyang anak sang Diyos, He is called the Son of God, more than He is called the Son of Mary. To me, ang pinakadako nga miracle, pinakadako nga milagro nga natabo sa ining kalibutan, hindi ang iyang crucifixion. Hindi kaya pagkapatayan niya sa krus. Hindi kaya ang iyang pagkabanhaw. Yes, ang iyang pagkabanhaw was glorious. It was a miracle. Hindi kaya ang mga healings, ang mga ginayo niya ng mga katawan. In fact, ang tanan ng katawan na nagpalapit sa iya who were sick were all healed. Ang wala yung palapit, hindi mo siling nga, sige ni Jesus, ang tanan nga nang masakit, siling kalibutan, nag-alayo. No, ang tanan nga nagpalapit sa iya. Ang nagpangayo sang healing, ayuhon niya. Pero hindi naman ang tanan nga masakiton, ginayo. Kaya hindi man ang tanan nga masakiton, nagpalapit sa iya, nga nagkapangayo, nga ayuhon. Bisan ingrato pa. Bisan hindi pa mas parlamaton, ayuhon sang Diyos. Doon naman yung itong napulo ka mga roon, nakita na sa malayo. Sige ni Jesus, hindi sila magsubol. Nangayo sila, nga ayuhon sila. Ginayo sang Diyos tanan. Isa lang ang nangin grateful. Isa lang ang nangin matpasalamaton. Ang 9, where are the 9? Daligtalikod sila. Pero ginayo sila sang Diyos. Now, milagro na ginhimo ni Jesus. Ang pagpakaon niya twice sa multitudes. Sa duwa lamang ka isda. Duwa ka isda. 5 katinapay ng mga gagmay. 5,000 ang ginpakaon. Way labot ang mga lalaki. Wala rin ang mga lalaki lamang. Wala labot ang mga asawa, kabataan. Siguro i-times 3 mo na, 15,000. Ang ginpakaon sa 5 lamang katinapay nga magamay. 2 ka isda. Milagro na. Ang transfiguration ni Jesus, nandito siya nagaluhod sa bato, sa Garden of Gethsemane. Yung transfigure. Pagkatapos ito, nakita ni Peter, James, and John, nga si Jesus, upod na sa kay Elijah kag Moses nga nagaistoryahanay sa mahimayaon nga lawas. In glorious fashion, nagabanaag sa himaya. Nakita nila. That was a miracle. But to me, that was not the greatest miracle. The greatest of all miracle is the incarnation, the manifestation of God in the flesh. Hamak mo? Ang Diyos sa bugos nga himaya, hindi natin matungkad, sa bugos ng kadayawan, sa parang managtunda, sa langit. Ang Diyos, hindi makita, nagpakita. Kag napakita siya sa lawas, sa bayhon, sa shape and form and fashion of a man. In a sinful man. And He died on the cross for you and for me. Tandaan mo ang milagro ngayon.
mga subsidiary lamang, mga sugpon lamang na sa dako nga himaya sa nagpahayag ang Dios sunod. When the day came when God became a man and still remained God. Nagpakatao ang Dios pero gapabilin nga Dios. Isa ka unique ang pagkatao ni Ginisus. Isa ka unique ang kabuhi ni Ginisus sa kalibutan. Isa ka unique ang iyang kamatayon kag iyang pagkabanhaw. Because never been and never will be anyone like the Lord Jesus Christ. Why na? Sa iya ginpahayag nga lawas ang bugos nga himaya sang Dios. Timabot ang adlaw, mabalik ang Ginoo sa bugos nga himaya. The ascending, and in the descending. Muna niya sang Dios. Nanaog siya, nagbalik sa himaya, manaog na maliwat sa bugos nga himaya. Sa pagpanaog niya sa bugos nga himaya, nasiling ko na sa inyo, in His body, the embodiment of all God's glory, o pod ni Ginisus. Kagyara sa iya. Kag siya lamang tako simbahon. Kag siya lamang ang yauban. Siya lamang kadlukan. Because all judgment is given unto the Son. The Father judges no man. The Lord Jesus Christ said, because all judgment is committed unto the Son. It will be a fearful thing to fall into the hands of the living God. The embodiment of God's glory. Gusto mo himayaon sang Diyos? Gusto mo nga makaangkon sang honor, sang glory, sang praises in heaven? Have the Lord Jesus Christ. Maangkon mo si Ginisus imong kabuhi. Maangkon mo ang bugos man kapag dayaw, pagimaya, kag kadayawan sa uliing adlaw. Kung si Ginisus yaraman sa imong kabuhi. And the last, He is the embodiment of God's greatness. Sa pagkatao diri ni Ginisus, a son is given. Naging anak na tao sa ining kalibutan. Siya amo ang tiglawas ng tanan nga bugay sang Dios. Hindi ka na magtalang pa. Hindi ka na mangita pa sa kaluwasan. Kaya subong nga panahon sa dalom sang bugay, siya lamang. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Who is the gift of God? Thanks be unto God for the greatest gift, the Lord Jesus Christ. Upod sa iya, naging dulot sang Dios ang kabuhi nga walay katapusan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. And He is the embodiment of God's glory. And He is the embodiment of God's greatness. Ang tanan nga ngalan sang Ginoo nagadala sang kadako sang Dios. You see? Si Ginisus madamo sa ngalan. Hindi ko na ma-enumerate ang mga ngalan diri. 5 lamang, or rather pila lamang di ngalan, 5 ka mga ngalan ang dimension sa isa ka versikulo diri sa chapter 9 verse number 6. 5 names. Ngalan niya. Hindi na say names, name. Kay tungod, ini nagadala sang kadakoon sang Diyos sa iyang kabuhi. Look at sa verse number 9, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon His shoulder, and His name is called Wonderful, Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Do you know nga minatago pag ilang Diyos nga ngalan? That no man knew? No man knew. May ngalan ang Diyos ang ginhamba sa balaang kasulatan. We have the list of all His names. 5 lamang ini. What about ang Jehovah Jireh, Jehovah Nissi? All of that, the great I am. Ngalan at tanan sang Diyos. Siling ni Moses sa Diyos nga nag-istorya sa iya in the burning bush. Sino ngalan mo? Kamangkuton ko karon sa mga katawan sang Israel nga ako maghilway sa ila, nga ginpadala nimo ako, timamang ko sila, sino ngalan niya? They are so interested sa ngalan niya.
nga maghilway sa ila. And God said, tell them, I am that I am. Muna na embody sang bugos ng ngalan sang Dios. Sa tanan, I am. You're sick, I am your healer. You're sad, I am your comfort. You're poor, I am your riches. See? Tanan nga pamangkot mo, tanan nga kinanglanon mo, Jesus Christ, I am. You're worried about your future, I am. You need grace, I am. Di isa na, sa mga natago ang ngalan niya, but you know, ining lima ka mga ngalan, nag-personify sang kadako. Kadako sang greatness ang Diyos. Number one, He is called Wonderful. Ini isa ka supernatural nga secret kag extraordinary nga ngalan sang Diyos. He is so wonderful. What does that mean? That means, balik tara lang, full of wonders. Wonderable wonders. Jesus Christ is full of wonders. Makatilingala sa tanan nga butang. No problema ka, why ka financial support? He is full of wonders. He is a wonderful person. Ano man ang problema nimo? God is so wonderful. And He is called a counselor. Sa tao di si Jesus, He is called a counselor. Di sa wala pa sa mga tao siya yung kalibutan, subong tawag siyang anak sa Diyos, He is also a counselor. Nga manuglaygay. Kangay sa paglaygay sa abyan mo, sa imo. Si Abraham, yung tawag siya sang Diyos, the friend of God. Busilingon malapit, hanuot, very close, intimate ang relasyon sang Diyos kay Abraham o kung ni Abraham sa Diyos. A friend. Because a friend nag-connect by emotion. A friend will accept you no matter who you are, no matter what you do, no matter what you will become. He's a friend. Di mayabyan kamukha nga siya? Wala. Ang abyan mo is only a good weather friends. Pagkatapos yung tanan, talikdan ka sa mga abyan. Pag edad mo na, pag senior citizen mo, ang close friend mo sa unang panahon, wala na. Only a few. Ang mapabili na lamang sa imo ay mapanimalay. That's why, love your family. Be close to your family. Kaya yung family mo, amo lamang ng pabilin sa imong adlaw. Mamasakit ka, bisitahan ka gisong mga friend, may makaisa, may makadua, that's it. Pero sila ang mga pamilya, mag-aunong tanana. Asagid sa kamatayon. Because your family is more than your friend. And God is our friend. We belong to His family. That's why He is our counselor, our advisor, the guiding force of our lives. And He is called the mighty God. Meaning, siyang hero. He is the one who is so strong. He is so mighty. He is so invincible. Amo na, si Ginisos. Di siling sang iban nga mga wagapati nga si Ginisos, Diyos. Di mighty God lang siya. Hindi man siya almighty. Mali siya eh. Mabasa mo na in the Old Testament, in the book of Revelation. Nga minatago ang Diyos na sa pulo niya. Nga uspilag adlaw, ngalanan niya ang Kristohanon. Sa ngalan, ngayara sa iya, that no man knew. That was very exciting. Doon ano kasadya na, doon mo mga buhit ng adlaw, nga makilala nato ng Diyos sa isang ngalan. Wala pa nato nakilalaan siya. He is called the mighty God. He is called also the Almighty God. And He is called the Everlasting Father. Meaning, siya mo ang great I am. Sila ni Giniso sa mga Hudiyo. Before Abraham was, I am. Ha?
Ang ila pagkilala, pag-insindi sang great I. Kaya ang Diyos nga may, nga ilang ginakabi, ginakilala nila, nga naghambal sa ila pagi sa kay Moises, nga hindi nila gusto, pamatian. Niya sila niya, Moses, ikaw lang hambal sa amon. We do not want to listen to God the Father because we will die. Papatay kami sina. Ikaw lang hambal sa amon. But that everlasting Father who is the great I am, now, nagpahayag sa unod. He is the producer. He is the generator. He is our source. Bilang ato namay. Everlasting Father. And in the last, He is called the Prince of Peace. Mismo dahil lang, 5 lang kangalan sa verse number 6 of Isaiah chapter 9. Prince of Peace. Bigin supo niya da sa verse number 7, ngang kalinong nga ini, matigayon, magaluntad lamang when He rule His kingdom on this earth. Kung maghari na siya, magbalik na siya, kung maghari sa inyong kalibutan, He is going to rule this kingdom or His kingdom for 1,000 years in peace. Sa kalinong. Madula na ng United Nations. Ngayon promote supposed to be isang peace. Madula na ng mga Security Council. Madula na ng mga ng mga League of Nations. Why na? Because He will come. He will bring peace. He is called the Prince of Peace, the King of Kings, and the Lord of Lords, and all the kingdom of this world will under one kingdom. And all nations of this world will become one nation, the kingdom and the nation of the Lord Jesus Christ. Kag ina magahari siya sulod sang isa ka libo ka tuig. His government, He is the creator, He is the provider of peace. Right now, sining kalibutan. Makahatag siya sa pagidait sa imong kabuhi. 3 ka pagidait sa niya mahatag sa imo. 3 ka kalinong sa niya mahatag sa imo. Number 1, relasyon mo sa Diyos. Your relationship with God. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Being justified by grace. We have peace with God. Kung nabato mo ang bugay sang Diyos, the embodiment of the Lord Jesus Christ, tagaan niya sa kalinong, magaluntad ang kalinong sa tunga nimo kag sa Diyos. Hindi ka nakaaway sang Diyos. Hindi ka na kontra sang Diyos. Kay sige ni Jesus na among nagpatunga nga naghatag sang His the propitiation. Nagpatunga agad maglinong ang aton nga relasyon sa Diyos. Number 2, tagaan ka sang Diyos ang iyan natawag nga peace of God. The peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through our Lord Jesus Christ. Way sa payan sang kagahod, way sa payan sang disturbo, sang kagahod, ng experience mo, sining kalibutan. Way sa payan sang anong kagarot sang pangaboy sang tao, nagagamo ay hanay mo panimalay, I don't know. If you need peace, the peace of God pass all understanding. Meaning, you have to understand, first of all, nga agin padala sang Diyos na sa imong kabuhi. You have to understand, second of all, nga ang agin paagi ka sang Diyos sa amo nga mga problema sa pangabuhi. Kung hindi mo naman sindihan, hindi mo ma-accept ang kamaturan nga ang Diyos ara sa likod siya because all things work together for good to them that love God, you will never have peace. But the peace of God shall only come to you. And then the God of peace. Ang Diyos mismo mag-upod sa imo. Maghatag sang kalinong, maghatag sing comfort sa imong kabuhi. Kung ano man ang minatubang sining kalibutan. Tiyang pamangkot. Have you received the Son? Have you received the only begotten Son of God? Na nagkarir siyang kalibutan. Not as a baby in a manger, but the one who came to die on the cross. He died, He was buried, rose again the third day, He is ascended up in glory. But He will come again to receive you unto Himself, so that wherever He is, there we will be also. Ginoo, salamat gid sang dako kay hindi na mamatungkad, nga bugay nimo, gipadala diri sa kalibutan. Sige ni Jesus, ang anak sang Dios. Agon nga kami nga mga anak ni Adan, nga mga makasala, mangin anak sang Dios. And we will become joint heirs with the Lord Jesus Christ.
Ito simple lamang sa imong bugay, kag sa mga gugma, naging lambot mo kami sa mga kaimtangan Ginoo. Salamat gid kabay ka mapadayon sa gyapon pagpagamayo sa mga minsay sa mga kanta Ginoo. Sa imo nabalik naman pagpasalamat at pagdayaw sa ngalan ni Jesus. Amen.